Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, December 21, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. With or without threats, talaga pong on high alert kami, especially on Yuletide season. Para sa ligtas na seguridad ngayong Kapaskuhan, PNP pinapayuhan ng publiko na maging alisto at bukas ang kamalayan. Habang 200,000 mga pasahero inaasahang dadagsa sa PTEX bukas para sa Christmas Exodus. NTC naglabas ng show cause order kasabay ng 30-day suspension order laban sa SMNI. Ang danger, kapag ganon, hindi tayo nakakasiguro kung safe yun. Maaaring pag sinindihan yun, pumutok agad or maaaring sumabog. At DTI, kinumpiska ang ilang hindi rehistradong paputok sa inspeksyon sa Bocaue, Bulacan. Magandang gabi, pambungan sa ating newscast. Publiko aminado sa dalang panganib ngayong Kapaskuhan, kaya naman nagsasagawa na lang ng sariling pag-iingat ng maging ligtas at hindi maging biktima ng mga mapagsamantala. At PNP patuloy na pinapayuhan ang mga Pinoy pairali ng pagiging alisto at bukas ang kamalayan para sa maayos na seguridad ngayong holiday season. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sa kaliwat ka ng dagsa ng tao sa mga pasyalan ngayong Kapaskuhan, hindi malayong maglabasan ang mga mapagsamantala at mapanlamang. Maging ang banta sa seguridad sa kamakailang nangyaring pambobomba sa gitna ng misa sa Mindanao State University. Kaya mga tao ngayon gumagawa na ng sariling pag-iingat para matiyak ang kanilang kaligtasan. Minsan ang mga ganitong season, yung mga tinatawag na yung mga baksak barya, yung mga kukunan ka ng atensyon. Then mayroong mga kasabat yun, pagka medyo nakalingat ka, doon sila nagsasamantala sa iyo. Kaya si Mang Dani kahit senior citizen na, alerto pa rin para hindi maging biktima ng mga mapagsamantala. Naging alert ako doon sa mga nakikita kong mga tao, yung mga movements nila. Ang iba naman, diretso agad sa kung ano ang sadya na pupuntahan at hindi na nagliliwaliw pa upang hindi na rin makompromiso. Kung saan lang po talaga kami pupunta, doon lang po kami. Then pagka wala po doon sa check na pinuntahan namin, umuwi na po kami. Patuloy na nakabantay ngayon ng kapulisan dito sa Cubao, Quezon City, lalo na't dumarag sa ang tao dito ngayong Kapaskuhan. With or without threats, talaga pong on high alert kami, especially on Yuletide season. Kasi alam namin yung bugso ng mga tao papasok at palabas ng Metro Manila. At isa sa Cubao yung pinaka-central hub ng mga bakasyonista. Ayon sa commander ng Cubao Police Station, madalas salisi ang naiuulat sa kanilang krimen na bukas na oportunidad sa publiko. Mostly na mga na-receive namin ng mga reports ay yung mga number one, mga missing items dahil nga sa places of convergence nito, marami dito ang nalilibang sa mga concerts, siksikan sa MRT, sa mga bus stations. Pag tingin nila sa kanilang mga gamit ay nawala na. So mostly mga salisi ang cases na encountered natin dito sa Cubao AOR. Payo ngayon ni Police Lieutenant Colonel June Abrasado sa lahat ng magagawi sa kanilang area of responsibility. Dapat meron tayong 360 awareness na anytime, lalo na sa lugar ng mga disadvantageous places, na yung mga taong pwedeng magsamantala doon sa mga gamit nila na minsan kanilang pinaglalantaran, di ba? Minsan hindi nila sinisecure. So, mga opportunity na ganun ang sinasamantala ng ating mga kriminal. May mga nakaposte na silang kapulisan sa mga strategic places at extended na rin ang mga duty ng kanilang mga personnel. Malaki ang pasasalamat ngayon ng publiko na kahit papaano, nagiging panatag sila kapag may nakabantay na kapulisan at security personnel ng mga malls. Panatag po yung loob namin kasi meron po kaming matatakbuhan po na tutulungan po kami in case na meron pong kaguluhan, sir. Habang patuloy ang ugnayan at koordinasyon ng PNP sa mga security management ng mga malls at iba pang area of convergence sa kanilang nasasakupan para mapanatili ang kaayusan at kaligtasan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Abiso sa mga ka-A2Z natin sa Metro Manila na uuwing Bicol at kagamit ng serbisyo ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Magbaon po ng pamaypay sa biyahe dahil mga ordinary bus na lang po ang posible nyong masakyan sa PTEX. Pahirapan na kasi ngayon ang pag-book, maging ang pagbili ng walk-in tickets para sa mga sasakay sa The Aircon na bus. Bunsod yan ng dagsa ng pasahero ngayong Christmas Exodus. May balitang A2Z si Ian Maghanoy. 4 na tulog na lang ay Pasko na. Kaya marami sa ating mga kababayan mula Metro Manila dumiskarte na ng maaga pa lang para makabiyahe pa uwi sa kanilang probinsya nang sa gayon ay makapag-quality bonding sa pamilya ngayong Kapaskuhan. Ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX halos marami-rami na rin ang biyahero nang mag-inspeksyon kanina ang Metropolitan Manila Development Authority, Department of the Interior and Local Government, Southern Police District, katuwang ang pamunuan ng terminal. Sinuyod nila ang first at second floor ng PTEX boarding pass. Kinumusta rin nila ang mga pasaherong may dalang malalaking bagahe. At sinadya ang mga driver sa loob ng mga bus. Ayon sa pamunuan ng terminal, papalo sa 200,000 na mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa terminal bukas. Pero ngayon pa lang, ang ilang gustong umuwi pa Bicol, hirap nang makabili ng walk-in tickets. Wala pa daw manifesto, kaya hindi pa ako binigyan ng reservation sa GBH. Tatawag na lang daw po ako sa 29 sa kanila para mabigyan na kami ng hindi pa naman ata fully book, wala pa ata. Wala pa kasi manifesto, sir, hindi tayo pwede magbigay ng reserve nang hindi nakamanifest ang pasahero, sir. Paliwanag ng pamunuan ng terminal, prioridad kasi nito ang schedule ng mga pasaherong babiyahe 1 linggo bago ang araw ng Pasko. Kasi ngayon po, nag-spread out na yung travel nating mga pasahero. From 21 to 24, nag-fully book yung Bicol trips natin. Pero disclaimer lang po, aircon lang yon, so meron pa tayong ordinary. Pwede pa silang makapag-walk-in dito sa ating ticket booths para makapag-book ng kanilang trips. Sa December 26 naman, inaasahang magsisibalikan sa Metro Manila ang mga nagsipag-uwian mula sa mga probinsya. Kaya ang MMDA at DILG, inatasan na ang Southern Police District at ang PTEX Management na paigtingin ang seguridad ng terminal. Siguro dapat mayroong konting inspection. At yun lang, nakita natin na medyo dapat dagdagan nila yung konting consciousness pagdating sa security. Although wala naman sa ngayon, wala naman tayong natatanggap na impormasyon regarding sa threat, pero just the same at hindi natin pwedeng alis yung possibility. Hindi lang responsibilidad ng ating kapulisan ito. Kailangan din natin yung cooperation ng management para ma-check yan, saka yung vigilance ng ating driver. Kung may mga naobserbahan silang medyo hindi normal, hanggat this one is time possible, may paalam nila sa mga otoridad. Pinayagan naman yung aso, okay naman kasi kumpleto naman yung aso sa mga requirements na kung sakaling hanapin nila kumpleto naman. Tapos may pampers naman. Of course, heightened security naman po tayo, Meron tayong PNP augmentation dito, and of course, roving canines. Nabanggit kanina yung MMDA na kulang daw yung security, pero marami po tayo dito. 70 po yung pina-augment ng ating Parañaque PNP dito sa ating terminal. Para sa Balitang A2Z, Ian Maghanoy. Kaunay pa rin sa biyahe ng bus sa PTEX ngayong Kapaskuhan, nilinaw ng pamunuan ng terminal na hindi magkakansela ng biyahe ang mga bus nito, mapa-aircon man o ordinary. Ayon kay PTEX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, tanging delay lang sa biyahe ang maaaring maranasan ng mga pasahero ng terminal. Madalas raw kasi maipit sa traffic ang ilang mga bus ng PTEX lalo ngayong Christmas season. Wala po tayong cancel trips. Usually po delays lang po yun. Delays na dahil sa turnaround time ng buses. Kumbaga may na-traffic, gano'n lang naman po yung usually.
Naku po mga ka-A to Z, fully booked na po ang mga barko na biyaheng Katiklan sa Batangas Port ilang araw bago sumapit ang Pasko. Ayon kay Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz, hanggang bukas ay fully booked ang mga biyahe ng barko ng Starlight at To Go patungong Katiklan. Maaga pa lang kasi nag-abiso na ang To Go na wala na silang biyahe sa December 24 at 25. Habang ang Starlight naman may biyahe pero fully booked na rin. Habang nananawagan naman ang pamunuan ng Batangas Port sa Marina na gumawa ng paraan para makapagdagdag ng biyahe ng mga barko patungong Katiklan. Ayon sa Marina, nagpadala na sila ng urgent request sa mga shipping lines pero para mag-deploy ng karagdagang barko sa rutang Batangas-Katiklan pero anya, wala ring maibigay na available na barko. Sa kabila nito, patuloy ang dagsa ng mga tao sa mga pantalan sa bansa. 7 na po yung aming nasulatan na shipping companies at bukod pa po doon yung 2 nating operators. Considering po na medyo malayo yung ruta, so kailangan talaga nating i-consider yung safety consideration. Siyempre dapat ang ating barko diyan yung qualified na magbiyahe ng higit sa 8 oras. Kinumpiska ng DTI ilang pailaw na ibinebenta sa Bukawe, Bulacan na pawang mga hindi rehistrado o kaya may mali sa markings nito. Pagpapaliwanagin ng DTI ang manufacturers at retailers kung bakit ito nakalusot sa merkado. Samantala, umaapila naman ang mga nagtitinda ng paputok na pag-isipan ng pamahalaan ng hirit na firecrackers ban. May balitang A to Z si Ace Cruz. Isa-isang hinakot ng DTI ang ilang pailaw na ito sa 2 tindahan ng paputok sa Bukawe sa Bulacan na mag-inspeksyon ng ahensya halos 2 linggo bago magbagong taon. Pero itong modelo na to, MBSAF-1.10A, wala ulit siya sa listahan na pwedeng i-manufacture nitong si Maribel Santa Ana. So dahil doon, kahit na may PS mark siya, hindi pa rin to pwede, violation pa rin siya. Malimit daw kasi Kahit na hindi in-approve ni DTI itong modelo na to, itong MBSAF-1.10A, hindi in-approve ni DTI, kinabitan niya pa rin ng PS mark. So yan yung violation ni Maribel Santa Ana. 144 boxes po ng stock nila. 144 boxes po nitong sparklers. Violation po yon, so i-confiscate po natin, ipo-pull out po natin ito. hindi rin pinalagpas ng DTI ang tindahang ito dahil sa kaparehong violation. Everest, wala siya sa listahan ng mga fireworks na pwedeng i-manufacture or gawin ni LF. Wala siya sa listahan. Kasi kung meron kang PS license na binigay ni DTI, nakalagay doon kung ano yung pwede mong i-manufacture. Habang ang ibang manufacturer, pinapalitan naman ng model name ang naunang inaprubahang produkto ng DTI. Dahil dyan, parehong pagpapaliwanagin ang nasitang retailers gain din ang manufacturers ng kinumpiskang pailaw. Apila ng DTI sa publiko para matiyak na ligtas at rehistrado mga paputok o kaya naman pailaw na iyong bibilhin, dapat daw tiyakin na may license number, manufacturer's name, brand name, model name at higit sa lahat ang mga safety markings gaya na lamang ng IC stickers at higit sa lahat ang PS mark. So ang danger, kapag ganon, hindi tayo nakakasiguro kung safe yun. Maaaring pag sinindihan yun, pumutok agad or maaaring sumabog ng makasira ng mga property natin. So hindi dapat bumibili kapag hindi lisensyado ang manufacturer at kapag walang PS mark. Hati naman ang DTI sa hirit ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na magpatupad ng firecracker ban. Kung hindi sila hahayaan magbenta dahil nagkaroon ng fireworks ban sa Pilipinas, sila po ang surely direktang maaapektuhan nito. Ang inaalala namin, bago po sila magsalita ng ganun, pag-aralan po munang mabuti. Kasi marami rin po ang maapektuhan. Itong tindahan na to, ay nakatulong po ito sa mga estudyante. Meron po nakagraduate dito ng teacher tsaka food tech. Sa ngayon, matumal at mura pa rin ang bentahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Kaya ang ilang consumer, sinasamantala ng pagkakataon lalo't inaasahang tataas pa ang presyo nito habang papalapit ang bagong taon. Ayoko makipagsiksikan. Kasi maraming tao, baka alam mo na, hindi pa naman tapos yung mga COVID na yan eh. Tsaka for sure, mahal. Yun ang number 1, mahal na. Siguro medyo tataas yung ibang item kasi siyempre nauubos yung stock, nag-resupply kami, tataas din po yung presyo. Siguro maybe mga 20 to 30% po siguro. Tiniyak naman ng DTI na paigtingin pa nito ang pagsuyod sa mga nagtitinda ng paputok lalo na sa haning ng mga retailer.
Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naglabas ng show cause order ang National Telecommunications Commission o NTC kasabay ng 30 araw na suspension order laban sa Suarasug Media Corporation na kilala rin bilang Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay bilang tugon sa mga umano'y paglabag sa prangkisang ipinagkaloob sa kanilang istasyon. Kamakailan lang ay binigyan ng 14-day suspension ang dalawang programa nito, nagikan sa Masa para sa Masa at Laban kasama ang Bayan. Pinasinungalingan ng Presidential Communications Office ang kumalat na dokumentong nagsasabing idineklara umano na special half-working day ang December 22. Ayon sa PCO, ang kumakalat na Proclamation No. 427 ay walang opisyal na beripikasyon ng pamahalaan. Humingi naman ng paumanhin si mismong Presidential Assistant for Strategic Communications Cesar Chavez matapos maipost din sa sariling Facebook page ang nasabing maling impormasyon. Hinihimok ni Institute for Leadership Empowerment and Democracy Executive Director Ziza Suzara ang publiko na bantayan kung paano gagastusin ang on-program funds sa 2024 national budget. Ayon kasi dito, lumobo sa 730 billion pesos ang on-program funds. Oras kasi na hindi mabantayan ang paggamit nito posibleng magamit sa anomalya. Iginigiit pa nito na batay sa panukalang inihain sa Kongreso, magbibigay ng dagdag na kriteria sa pagpopondo ng on-program funds ay ang sobrang pondo sa mga GOCC at kita sa tax revenues. But Congress introduced a new provision now which says the government, particularly the executive branch, can tap into the reserve funds of GOCCs and particularly GOCCs that are unable to disburse funds that were provided by the national government. Now, why is this concerning? It's precisely because this is very similar to the initial version of the Maharlika Investment Fund. Kinalma ni infectious disease expert Dr. Ranchan Solante ang publiko hinggil sa bagong COVID-19 variant na JN.1. Ayon sa eksperto, hindi dapat ikapanik ito pero dapat hindi rin maging kampante. Inanunsyo ng World Health Organization na variant of interest ang naturang bagong strain ng COVID-19 na sublineage ng BA.2.86. Ayon pa sa datos, may tuturing na may low global health risk ang JN.1. Hindi naman nakikita ni Solante na kailangang baguhin ang kasalukuyang health protocols pero patuloy na pinag-iingat ang publiko lalo't kaliwat kanan ang paparating na okasyon. Looking at how the cases are increasing in the past days na mataas, most likely there is a possibility that JN.1 is also here because we have visitors coming from China, coming from Singapore, and even in Japan. And we also have Filipino travelers going there. So as of now, wala pa tayong JN.1 officially declared by DOH, but we don't need to wait for a declaration for us to be careful and to be observing the health protocol. Susunod sa ibang balita, botohan ng UN Security Council para sa tigil putukan sa Gaza. Bakit nga ba muling naantala? At sa ating balitang showbiz, kapatid ni MMD na si Abraham Lawyer, papasok na rin nga ba sa showbiz? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z. Iba pang balita, isa pang dating police officer ang nagbawi ng kanyang testimonya laban kay dating Senator Leila De Lima para sa kaso nito na may kinalaman sa iligal na droga. Sa liham na ipinadala ni retired police Brigadier General Jerry Valeroso sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 2016, ayon sa kanyang pawang kasinungalingan lang ang kanyang mga akusasyon laban sa dating mambabatas. Dagdag nito, 2019 pa niya planong bawiin ang kanyang salaysay, ngunit natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Matatandaang noong 2017, 3 drug case ang isinampa kay De Lima.
Maagang abiso po para sa ating mga motorista, posibleng magkaroon ng taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Leo Bellas ng Jetty Petroleum, ang dahilan ng dagdag presyo dahil sa pag-atake ng mga Houthi rebels sa ilang barko sa Red Sea na pwedeng makaapekto sa transport ng langis galing sa Middle East. Dagdag dito, malabo nang mabago pa ang presyo ng petrolyo kahit may 2 araw pa bago ang trading nito. Habang base naman sa unang 3 araw ng trading, mahigit piso ang itinaas sa presyo ng imported na langis. Pag pinactor in natin yung 2 remaining days ng week, medyo hindi na po natin nakikita na medyo may pag-asa pa, no? So pwede pong manatili sa level na to do sa projections natin or may possibility pa po na tumaas po ng bahagya. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang naging pag-uusap nila ni Chinese Foreign Minister Wang Yi. Hinggil yan sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Anya, nagkaroon sila ng diretso at bukas sa pag-uusap hinggil sa posisyon sa ilang issue sa South China Sea. Dagdag pa nito, binigyang diin ng magkabilang panig ang kahalagahan ng pagkakaroon ng dialogo sa pagharap sa usapin. Muling naantala ang pagboto ng UN Security Council sa isang resolusyon na magtutulak ng ceasefire sa Gaza. Sa harap yan ng mabilis sa pag-akyat ng death toll sa Gaza na sa ngayon nasa 20,000 na. Umasa naman ng White House na magkaroon ng panibagong tigil putukan sa kabila ng pagmamatigas ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil titigil lang anya ito kung matutugis ang militanteng grupong Hamas. Sa aming pagbabalik, kapatid ni MMD na si Abraham Lawyer, papasok na rin kaya sa show business. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Tinaguri ang bagong crush ng bayan na kapatid ni Miss Universe Philippines, Michelle Marquez T, na si Abraham Lawyer. Papasukin na rin nga ba ang showbiz? Ito ngayon ang tanong na marami na nakapansin sa nooy nasa likod lang ng kanyang kapatid na si MMD sa kasagsagan ng kompetisyon nito para sa titulo ng Miss Universe 2023. Kamakailan kasi ay lumabas ang mga larawan ni Abraham sa isang magazine photoshoot na ibinahagi naman ito sa kanyang Instagram. Bagamat baguhan, makikitang tila pro naman ito sa kanyang mga larawan. Nakadala na ba kayo ng company Christmas parties ninyo? Siyempre, hindi mawawala ang nagbabago-bagong Christmas party theme kada taon. Ang isang ito, bakit nga ba nangibabaw ang suot sa lahat? Panoorin. Moment niya yon. Technically, white Christmas naman ang suot. At kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa motivational speaker na si Kina Rep. Ayon sa kanya, "Sa'yo nakasalalay ang sarili mong kaligtasan." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Naiinip na ba kayong mga bata na buksan ng mga regalo? Worry no more dahil 4 na tulog na lang, Pasko na. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!